Para sa update kaugnay sa volcanic smog o VOG na binubuga ng Bulkan Taal, makakapanayam natin ang Direktor ng PHIVOLCS na si Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Direktor Bacolcol. Yes, good morning, ma'am. Direktor, ano po yung latest monitoring niyo sa Bulkan Taal? Pakipaliwanag naman po kung bakit nagkaroon ulit ng VOG. Explain po natin yung VOG or volcanic smog. Yung volcanic smog or VOG ay pinaghalong water vapor at particulates na sinasamahan pa ng sulfur dioxide. So, kapag ang mainit na volcanic materials comes into contact with water, nagkakaroon po tayo ng degassing or yung steaming. Ito po yung pagbubuga ng maputing usok na makita natin sa Taal Volcano. And kasabay po ng maputing usok ay ang paglabas ng maraming sulfur dioxide. So, kapag mataas ang steam, kahit may sulfur dioxide pa, wala pong problema since madali naman po itong ma-dissolve. But there are times that the sulfur dioxide and water vapor will stay on the lower level kapag meron pong tinatawag natin na thermal inversion. So this is when the temperature near the ground is low at hindi po makaangat yung plume or steam plumes natin. And there are times, depende po sa prevailing wind conditions, pinapadpad po ito sa ibang lugar. At ito po yung naamoy ng mga tao. Director, itong ganito po, indikasyon ho ba ito na posibleng sumabog muli ang Bulkan Taal? Hindi po ito indikasyon na sasabog na itaas natin yung alert level 1 to alert level 2. Right now, it's still on alert level 1. May iba't iba po tayong parameters na tinitingnan natin before we raise the alert level to 2. And kung titingnan po natin yung number of earthquakes 5 a.m. kahapon to 5 a.m. today, 5 volcanic earthquakes lamang po ang naitala natin. So, Director, gaano po katagal makikita at pararanasan itong volcanic smog na ito? This would probably take, again, as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, this will be a recurring threat. And yung duration po ng sulfur dioxide emission cannot be predicted due to unprecedented levels in the recorded history. So kung titingnan po natin, prior to the 2020 eruption, wala po tayong sulfur dioxide sa Taal. And it was only after 2020 eruption na nagkaroon po ng maraming pagbuga ng sulfur dioxide. And if you compare this to, say for example, isang vulkan sa Japan, which is the Miyakijima, na nag-emit din po ng maraming sulfur dioxide, several years po bago humupa or bago kumukonte yung sulfur dioxide emission. And it took Miyakijima 5 years para bumaba yung sulfur dioxide emission niya. Director, ano ho ba? Ano yung direksyon nitong VOG na ito? Masasabi ho ba natin na kung saan direksyon ito pupunta? Kaya para naman ho makapaghanda yung mga kababayan natin, mga kapuso natin na nakatira dyan sa malapit po sa Bulkan Taal? Yes, depende po yan sa wind direction. So kahapon, towards the west po yung direction ng VOG. And kaya marami po tayong na-report na mga estudyante na sumasama yung panlasa at hirapang huminga dulot ng VOG. And may mga sa western side, sa may Tuy, Batangas, sa may Calaka, sa Balayan at sa Nasugbo. So lahat yan sa western side ng Taal Volcano. Gaano kalayo po yung pwedeng maabot nito? Na kasi may mga eskwelahan ho na nagsuspende ng klase hanggang dyan sa may Las Piñas at parang dito din sa Metro Manila, yung San Juan. Gaano kalayo pwedeng marating nito? Malayo po yung pwedeng marating nito. Again, yung Nasugbo, nasa westernmost side na yan ng Batangas. So again, depende po yan sa hangin. Kung malakas yung hangin, mas madali po siya ma-disperse towards sa mga malalayong lugar. Direktor, i-recommenda niyo ho ba yung paglikas ng mga residente? Lalong-lalo na ho, yung mga nandiyan dyan, malapit ho sa paligid ng Bulkan Taal at sila ho yung unang maaari maapektuhan nito. Yung mga LGUs naman po have been dealing with this for the last 2 years and they're quite prepared for this. In fact, there were cases in the past na yung whole barangays were evacuated temporarily when residents were exposed. So again, it's the call of the LGUs, pero yung advice po namin is yung mga residente umiwas po sa mga outdoor activities. They stay sa loob ng bahay, isara ang pinto at bintana.
kung hindi talaga nila maiwasan na lumabas, they protect themselves by wearing face mask and 95 kung pwede. Oh, And kung makalanghap po ng asopre, kailangan po nilang uminom ng maraming tubig dahil madali lang pong ma-dilute yung asopre. And we're hoping na umulan kasi mapa-flush out po itong sulfur dioxide. So paalala natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga may mga respiratory ailments, yung may mga asthma, may mga ganyan pong sakit. Ano ang paalala natin? Yes, kung makalanghap po sila ng asopre, again, uminom sila ng maraming tubig. And kung malala na talaga, lalo sa may mga health conditions like asthma, lung disease, and other respiratory problems, then they need to see medical doctors. So yung sa ngayon, hindi natin masasabi kung gaano ho katagal pa ito at kung ito may lalala pa as we speak dahil yung reporter ho namin dyan sa Tagaytay ngayon sa nakita namin ngayon, parang mas malabo yung paligid niya Tama po kayo. Again, this will be a recurring threat. So kailangan talagang paghandaan. Dapat may face mask na sila na handa. In case na may maamoy sila na masangsang, then suotin ka agad nila. Kahit ho nasa loob ng sasakyan, Director, at napadaan dyan sa lugar na yan, kailan nakasuot ho ng face mask kahit nasa loob ho ng sasakyan? Yes, kung mas maigi, kung nagiging practice na natin na magsuot ng face mask, para makasigurado po tayo na wala tayong malanghap. Okay, maraming salamat po, Feebox Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.